Hi guys, good evening. Kumusta po kayo? Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano gumaling ang plantar fasciitis. Ito po ay based sa aking experience bilang isang massage therapist. Gumawa po ako ng video. I-share ko din po sa inyo. 5 minutes lang po ito. Start na po tayo. Lagyan po muna natin ito ng massage oil. At ihagod natin dito sa kanyang binti at paa. Lalong-lalo na po dito sa kanyang inferior extensor. Ito pong part dito. Ang unang pinakamahalagang madiinan. Kapag ang ating paa sumasakit, malamang na overstretch ito, na overused at may pamamaga. So ayan, warm up natin. Kailangan lang niya ng high pressure ang circulation ng dugo sa paa para sa naninigas na plantar fascia. At dahil na overstretch, ibabalik po natin ito sa natural na posisyon. So ganito po ang gagawin natin. So kailangan iposisyon natin siya sa neutral. Dahil kapag naglakad po tayo, ganyan po ang ayos ng paa natin. Hindi po ganito. Kaya kapag sumasakit po siya, hahanapin po natin ang masakit na part. Kung ano yung masakit, yun po ang ididiin natin. Kapag dito ang sumasakit, yun po ang didiinan. Hahagurin lang natin ang ating thumb. Diinan natin ng paulit-ulit hanggang sa mawala ng mga 3 minutes. At lalong-lalo na po dito sa lateral ng plantar nerve. Yung isa din sa experience ko, yung sa mga natapilok. Napamasas na daw po nila ng 2 beses pero hirap pa rin silang lumakad. So, apply lang tayo ng firm, consistent pressure dito, back and forth. Hahagurin lang natin sa ating thumb ang kanyang medial at lateral ng plantar nerve. Diinan natin paikot dito sa buto. At dito din sa extensor ng metatarsals. At ito po ay checking ng friction ng ating stroke. At maging sa likod po, prone position, maglagay tayo ng massage oil at ihagod po natin sa kanyang calf muscle papunta sa tibial at sciatic nerve. Yung major nerve sa ating thigh at saka leg muscles. Hagurin lang natin ang ating palad o kaya knuckles para mag-improve ang kanyang blood circulation. Itong part na to, ito po ang pangalawang pinakamahalagang madiinan para ma-open up at magiging high ang pressure ng kanyang blood circulation papunta sa paa. Dito sa medial nerve, plantar nerve, at Achilles tendon. Itong part dito. Ito po ang last at pangatlong pinakamahalagang madiinan. At yun po ang kailangan ng ating plantar fasciitis o masakit na talampakan para gumaling. Kapag nagmassage po tayo dito, medyo masakit po ito. At atin pong ulit-ulitin sa pagdiin o paghagod ang part na masakit. Daliri po ang ating gamitin dito or ang ating thumb. Itong plantar fasciitis or masakit na talampakan ay nakukuha po natin ito kapag tayo ay sobra sa timbang, sobra sa lakad. Pwede din sa paglalaro ng basketball at iba pa. Itong hinlalaki po ang ating ihahagod. Medyo tagalan po natin dito para mag-open up ang ugat o mag-improve ang kanyang blood circulation. At yung kakayanin lang po ng ating client ang ating pressure. At medyo saktan po natin para magkaroon ng sign at mag-pump ang ating puso. Kasi kailangan po natin ng more circulation para magiging high ang pressure ng dugo papunta sa kanyang naninigas na talampakan. Ang plantar fasciitis po ay hindi po ito tungkol sa sakit ng paa. Ito po ay problema sa daloy ng dugo sa paa. Kaya sumasakit po ang pakiramdam sa ating talampakan dahil naninigas siya. At hanggat may sumasakit pa po dito, ay itutuloy lamang po natin ang ating paghagod or pagpisil para magkaroon ng additional amount ng dugo sa mga nerve at lalong-lalo na sa Achilles tendon. At tanungin natin ang ating client kung nabawasan na ang pain. Ibig sabihin nun, nagko-connect na ang kanyang energy. Supine position, yung ibang stroke ng massage, pang warm up na lamang po ito. Pero ang pinakamahalagang madiinan ay yung tatlong nabanggit ko. Kapag nababawasan ang sakit ay
okay na po. So, ayan, medyo okay na. Ipahinga lamang po ito, mag-exercise at huwag ma-overstretch. Hindi naman agad-agad nawawala ang pain. 1 to 2 days pa bago mawala ang sakit. Okay na po. Thank you so much. Bye!